Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. Ito nga pong umiinit na bangayan ni Governor Mamba at ito nga pong si Congressman Marcolita. Kung inyo pong matatandaan mga kababayan, ito pong si Governor Mamba ay against nga po ito doon sa policy ng IDGA na pinatupad po nitong ating Pangulong Marcos. Ngayon po mga kababayan, mayroon din po isang nagsalita na tungkol di umano sa mga korupsyon na nagaganap dyan nga po sa ating mga politiko. Ito po ay nagmula naman sa Baguio, ang mayor naman po dyan na si Mayor Magalong. Ngayon, mayroon naman pong lumabas na kumontra sa kanila. Ito po ay si Congressman Marcolita mga kababayan. Umiinit po ang bangayan ngayon sapagkat ito pong si Governor Mamba ay ipinatawag po dito nga po sa Kongreso at hindi po nakakasipot. Kung kaya po mga kababayan ay pinapasight in contempt. At swerte naman po ito po ay pinanigan ng Supreme Court para po maglabas ng TRO. Kung kaya hindi po natuloy ang pag-aresto dito nga po kay Governor Mamba. Ngayon mga kababayan, nagharap na po sila rito sa isang pagdinig sa Kongreso. Ito nga pong si Governor Mamba at si Congressman Marcolita. Maririnig po natin kung papaano pong pagsabihan ni Congressman Marcolita ito nga pong si Governor Mamba. At ito naman si Governor Mamba ay nagpaliwanag po dito kung bakit po ano ang dahilan at hindi siya nakasipot sa patawag sa Kongreso. Mga kababayan, bago natin umpisahan ang ating reaction video, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kabayan. So kahit saan kami yung talo rito eh. Inisyon ka namin ng show cause order. Humingi ka naman ng dalawang... Dapat i-assume mo naman na ibibigay namin sa iyo ang pagkakataon na dalawa kasi sumulat ka eh. Ngayon sasabihin mo naman nakakasiguro na bibigay namin sa iyo yung 2 araw. Ba't ka pa humingi ng 2 araw kung yun pala yung iniisip mo? Sir, kaya nga ako sa dami po ng trabaho, sir. Marami rin tayong trabaho. We are on the state of calamity. We were responding to, we were also searching for 4 others na nawala that time. Huwag po natin gagamitin justification yung trabaho. Yun po ang sinumpaan natin. Sir, but... Governor, please. Sir, kung po ito, Mr. Chair, I have a super typhoon that hit us. And I was responding to all of this. No? Hindi po ako kasi yung nagtuturo-turo lang. Sa totoo lang, no? Ako po yung mismong the thick of anything that happens in my province. I am always there. That is why, no, siguro nakaligtaan din po namin ito na wala rin sa aking isip. So, really, I'm really sorry, no, for not responding to this on time. But really, it was never meant to... Parang wala naman sa loob mo yung pagsusorry mo. You keep on arguing kasi. Alam mo, aminin mo na lang sana. Hindi yung pati yung typhoon na ginagawa natin, yung trabaho natin. We're visited by typhoons regularly 20 times. 6 or 7 of these are very strong. As public servants, hindi natin alam kung gaano ang trabaho na nakaharap sa atin. Ngayon lang, kaya ako na-late na naman, napakarami ko pong... Pero hindi ko gagamitin po yun. Huwag mo kaming bibigyan ng ganong arguments. You are faced of a detention order. Sabi ko nga sa'yo, we have the right to lift this depending on the kind of answer that you will give us. Be honest with us. Yun lang. Walang personalan ito.
Governor, kasama ka namin dito noon and we value that. We value that whether you believe me or not. Yun yung sinasabi namin, Governor. 835 paragraph letter. Sige, maski na 3 paragraphs lang. It's a sign of respect. Kaya nga sir, sabi ko, hindi niya nasabi sa akin na I have to come up with a show cause order. Really sir, yun ang kuwang ko. So I thought all the while, walang ganun sa akin. Then she was detained here. So that is why na-explain lang niya yon nung nakalabas na siya. No? At sinabi niya sa akin, oh, yun po yung nangyari sir sa amin, Mr. Chair. What you're trying to make us believe is that somebody is supposed to explain to you the value of that show cause order. No, I know. Without anybody explaining to you, you will not be able to understand that. And therefore, you are barred from... No, sir. Kung alam ko lang na meron, I could have consulted anybody. So, Mr. Chair, he doesn't know that there was a show cause order? No. He was properly notified as far as the committees are concerned. But the records are with us. You even requested for 2 days to reply to the show cause order. Well, sir, kung alam niyo lang, hindi ko alam talaga. Kung alam ko lang, I could have asked them kaagad. Kaya, I was also asking my kwan. Kaya Governor, answer lang ako after. And are you I'm trying... really sorry. Sir. Are you trying to make these committees believe that your provincial administrator would, on her own, ask for an extension of time to file your explanation? No, sir. No, sir. We decide on that. I decide on that. She Yes, will sir. always consult me. So if you Pero ask... at that point in time, I was never told. Sir, there was a request for an extension of time to file an answer. And now you're telling me that you're not informed when you just earlier said... Mr. Chair, can you please present to him the request made by the provincial Sir, governor requested sir, for 2 days? I really didn't know kung granted nga yung extension or not. Dahil nakulong na si Attorney Charo that time. Nakulong na po siya eh. Anyway, I have with me the letter that was signed by Attorney Maria Rosario Mamba Villaflor. And no signature affects yung sa kay Gov. So, it is only the provincial administrator that sent to us and signed on behalf of the employees and the governor. Now, let me read lang yung item number 4 para malinaw lang. Kasi yung iba, kaugnay doon sa ibang mga employees. Now, ito yung item number 4. Furthermore, the provincial governor also received the undated show cause order of the Joint House Committee directing him to submit written explanation of the failure of the 17 employees of the provincial government of Cagayan who are witness to the ongoing investigation of the Joint House Committees regarding House Resolution 145 and Resolution 146. Being under their direct control and supervision to be submitted before 2 p.m. August 8, 2023 to these honorable committees. So, ito lang. So, signed by the provincial administrator, Attorney Maria Rosario Mamba. But Mr. Chair, the governor just testified moments earlier, said that the provincial administrator would never do anything like that without his approval. Correct? Yeah, that's true, Your Honor. So then you were informed. Yeah, but I didn't know na kung granted o hindi. No, number 2, sir. Talagang we were Bakit ka pa sobra po naman, yung devastation bakit ka pa namin, naman sir. hihingi ng 2 araw kung di ka naman naniniwalang gagrant pala namin? So kahit saan kami yung talo rito eh. Inisyon ka namin ng show cause order. Humingi ka naman ng 2. Dapat i-assume mo naman na ibibigay namin sa iyo ang pagkakataon na 2 kasi sumulat ka eh. Ngayon sasabihin mo, dahil hindi ka naman nakakasiguro na bibigay namin sa iyo yung 2 araw, ba't ka pa humingi ng 2 araw kung yun pala yung
iniisip mo. Sir, kaya nga ako sa dami po ng trabaho, sir. Marami rin So, tayong trabaho. we are on the state of calamity. We were responding to, we were also searching for 4 others na nawala that time. Huwag po Alam niyo lang, sir. natin gagamiting justification yung trabaho. Yun po ang sinumpaan natin. Sir, but Governor, please. sir, kung po ito, Mr. Chair, I have a super typhoon that hit us and I was responding to all of this. No? Hindi po kasi yung nagtuturo-turo lang. Sa totoo lang, no? Ako po yung mismong the thick of anything that happens in my province. I am always there. That is why, no, siguro nakaligtaan din po namin ito na wala rin sa aking isip. So really, I'm really sorry, no, for not responding to this on time. But really, it was never meant to. Parang wala naman sa loob mo yung pagsusorry mo. You keep on arguing kasi. Alam mo, aminin mo na lang sana. Hindi yung pati yung typhoon na ginagawa natin, yung trabaho natin. We're visited by typhoons regularly 20 times. 6 or 7 of these are very strong. As public servants, hindi natin alam kung gaano ang trabaho na nakaharap sa atin. Ngayon lang, kaya ako na-late na naman, napakarami ko pong, pero hindi ko gagamitin po yun. Huwag mo kaming bibigyan ng ganong arguments. You are faced of a detention order. Sabi ko nga sa'yo, we have the right to lift this depending on the kind of answer that you will give us. Be honest with us. Yun lang. Walang personalan ito, Governor. Kasama ka namin dito noon and we value that. We value that whether you believe me or not. Of course, I believe you, sir. Bakit hindi naman kita i-believe? No? We've been together here. Kaya nga, sabihin mo na lang na, na wala na yung ganun-ganun na maging honest ka, then we will weigh your explanation. Well, as far as I can remember, sir, ganun yung kuwan ko eh. Yung recollection ko nito. I don't want to reason out, sir. Sa totoo lang. No? I just want to be as honest as I could sa inyo lahat dito. No? Ganun po yung nangyari sa amin. Siguro, litong-lito kami at that point in time. Because of the 17 employees who were supposed to come here, including our department heads, our provincial administrator being detained, and then ako mismo was asked to also contempt and everything. Siguro, sir, it's out of all of these things, and of course, yung nangyayari sa aming probinsya at that point in time, and the coming of the president also sa aming probinsya at this point in time, we're wondering what to do about all these things, no? And what to prioritize. Kaya nga po, really, I'm sorry if I've took too much of your time, if in a way, no, napabayaan ko yung aking obligasyones para sa ito. But really, I hope you understand, no, the enormity also of the response that we have to take at that point in time. Yun lang po ang aking pakiusap. Na ako, as you have seen, no, kahit na ilan yung pinapatawag nyo dito, pinapapunta ko naman ito. Ayan nga po mga kababayan, napanood po natin ang kanilang paliwanagan ni Congressman Marcolita at ito nga pong si Governor Mamba. Nauunawaan ko naman po dito ang ginagawang pagtatanong at paggigisa dito ni Congressman Marcolita kay Governor Mamba. At ang mga punto niya po rito ay nauunawahan din po natin mga kababayan. At sa kabilang banda naman, ito naman si Governor Mamba, ang kanyang pagpapaliwanag tungkol nga po doon sa hindi niya po pagdalo, pagsipot po sa
mga patawag ay atin din pong nauunawaan at kinakaharap nga po niya yung show cause order. Ngayon ay ang atin po rito nga napansin, no? Ito naman si Governor Mamba, mahinahon po siyang nagpapaliwanag at para sa akin, no, hindi ko naman sa kinakampihan si Governor Mamba, ay siguro more on valid naman po ang kanyang rason. Tama ang sinasabi rin po ni Congressman Marcolita na huwag natin idadahilan ang ating trabaho na kesyo may bagyo nga po. Pero alam nyo po mga kababayan, ang ating pong bagyo na nitong nakalipas ay di naman po lingid sa ating kaalaman na ito nga pong probinsya ni Governor Mamba ay ito po ang malubhang tinamaan po nito. Ngayon, masasabi po siguro natin, maaaring may punto si Congressman Marcolita at may tama po siya dito. Pero hindi rin po natin madi-discount na mayroon din naman punto ito rin si Governor Mamba. At ayon pa sa kanya ay lahat naman po ng kanilang pinatawag ay kanya naman po pinapasipot dyan nga po sa Kongreso. Kayo mga kababayan, kung ano po ang inyong nakikita rito at ano po ang inyong samot-saring opinyon at reaksyon tungkol nga po dito sa napipintong bangayan nitong dalawang opisyales ng ating pamahalaan, partikular nga dyan sa probinsya ng Cagayan, ang gobernador at ito naman po ditong congressman si Marcolita. Pa-comment nyo po dito sa baba sa comment section at atin pong pag-uusapan yan. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay mga kababayan at syempre sa darating na 2025, wag na po nating kakaligtaan ano pa ang hinihintay mo. Kung galit ka sa droga, galit po tayo sa lahat sa droga, magbantag po tayo mga kababayan. Pilipinas, alam mo na ang ibig sabihin. Maraming salamat po. Bye-bye po.